Lord na maunawaan natin yung kanyang salita, no? So gumagamit siya ng iba't ibang paraan, illustration, symbol, metaphor, para mas maunawaan natin yung mga bagay na nais na iparating sa atin. Kasi nga nabanggit ko last week na sa ating pag-aral ng figure of speech, kung si Lord is spirit, di natin nakikita. Then sasabihin niya, ito yung nasa heaven, eh wala naman tayong idea ano yung nasa heaven. So pag hindi siya magbigay ng mga symbols or sabihin natin metaphors patungkol sa heaven na mayroon dito sa earth, mahirap nating maunawaan. Kaya gumagamit siya ng ganun para mas maunawaan natin yung nais niyang iparating na mensahe sa bawat sa atin. Amen? Okay po, sabi dito, interpreting symbols. Ano daw po itong symbols? So bakit mahalaga? So sabi dito, why is it important to have strict guidelines for the interpretation of symbols? So sabihin natin, symbols lang naman po yung pastor, hindi naman masyado mahalaga siguro. Pero po alam nyo, sabi dito, bakit mahalaga siya at strict dapat yung guidelines natin? Kasi po, pwede kasi ang symbols gagamitin na isang doktrina. No? Halimbawa, may iba na sabihin nila, nabasa ko kasi doon, symbol pala yon, ginawa nilang literal at ginawang doktrina. So, hindi po siya ginagawang doktrina itong symbols kasi kailangan meron kang pundasyon, no? Pag gumawa tayo ng mga doktrina. Okay. So, sabi dito, mahalaga siya at strict yung guidelines niya sa pag-interpret ng symbol. Kasi nga, pag binigyan tayo ng symbol, nabasa natin, pag tinanong mo about isa na nagbabasa, pwede naman iba't iba yung kanilang interpretation, no? Kung gaano yung pagkaunawa nila yung symbol. Kaya mahalaga po siya. Okay? So sabi po dito, next po, Brother Mike, salamat. So sabi po dito, there is perhaps no other, sasabi dito, no, area that has generated so many wild and strange doctrine. So, ibig sabihin, mayroon pala talaga mga gumagawa ng doktrina base doon sa mga symbols. Kasi nga, pag sinabi mo kasing symbol, pag tinuro mo sa tao, sasabihin naman nila, ganun ba? So, ganun palang meaning nun. So, naman, hindi na sila maghanap ng totoong meaning or yung true meaning niya. So, madali siyang i-ano sa tao kasi symbol nga. Kung literal kasi, makipagdebate yung tao sa'yo. Hindi, alam ko yan, literal. So pag symbol kasi, ganun pala yon yung meaning nun. So sabi dito, pwede kasi siya magkaroon ng wild and strange doctrine. Pag sinabi nating wild, kung ano na lang papasok doon sa tao na mag-interpret, no? Lalo na sa mga founder, sa mga cult groups. So ibig sabihin, kuha na lang sila din, ipaliwanag nila na ito po yung ibig sabihin. Okay? So sabi po dito, wild and strange doctrines as that of interpretation of symbols. So the Bible is a book of symbols. Ayan po, no? So maraming symbol pag nagbabasa po tayo ng ating Biblia. At sabi dito, but symbols must be interpreted in the light of all the other principles of biblical interpretation. So ano po ibig sabihin doon? Na pag yung symbol daw, interpret natin, hindi lang siya mag-isa. Kinakailangan natin i-refer din doon sa mga principles na yun na pag-aralan natin nung nakaraan na kung saan kung talaga bang yun ba ang ibig sabihin nito. So ibig sabihin, scripture, interpret scripture. So hindi lang natin magbase doon sa symbol, titingnan din natin yung ibang passages na parallel doon na nagsasabi din nung patungkol doon sa sinasabi ng symbol. So i-ano natin, i-clear natin, no, yung ibig sabihin ng symbol. So sabi dito, types and symbols must never be seen as the source of doctrine. So yun nabanggit ko sa inyo kanina. So hindi siya pwedeng gamitin lang na doktrina. Kaya mahirap siya gawing doktrina kasi nga symbol, pwede kasi iba't iba yung lalabas na interpretasyon ng bawat tao na mag-interpret. No? So, at sabi dito, this should only be used to confirm and support the clear teaching of the Bible. Yan po. So, pwede sila mag-support, tutulong na mas maunawaan mo. No, halimbawa, yung ating salvation, doktrina po siya. At meron tayong mga pundasyon na kung saan nagsasaad doon kung paano tayo maligtas, no? Yung Ephesians 2 verse 8 to 10, yung John 3:16, Romans 10:9 and 10. So, mayroon na tayong mga pundasyon na mga verses na papaliwanag sa atin na ito, paano tayo maligtas. But itong mga symbols, itong mga types, tutulong ito sa atin na mas maunawaan natin yung binabasa natin na mga scripture, okay, or yung passages. Sa Old Testament, nagbabasa tayo patungkol sa salvation. So may mga symbols noon na makakatulong sa atin, mas maunawaan natin anong ibig sabihin doon. Okay. So to support, no, and to confirm, yun po ang kalagahan ng symbol or mga types. Then, okay, so yung naka-underline po dyan is source of doctrine, then confirm, no? Okay.
So what is a symbol? And how does it relate to biblical study? So ano nga po daw yung symbol at paano siya kumbaga ano yung connection niya sa ating pag-aaral, lalo na sa pag-interpret ng Bible, no? Or hermeneutics. So there are several definition of symbol. So yan po, no? Maraming meaning or definition ng symbols. Okay. So sabi po dito, a symbol is something such an object. Yan po, no? Or picture. Written word, sound, particular mark that represents something else. So, association, resemblance, or convention. Okay, so yun po sabi ng Wikipedia, no? Yung definition po niya. So, ano po ibig sabihin? So, yung symbol daw, ay para siyang isang object, no? Or sabihin nating picture, or written word, or sound, na kung saan may kahawig yung nais niyang sasabihin sa mensahe, no? Halimbawa, may tao na gusto niyang itutukoy, gagamitin niya itong symbol na yun. Or may pangyayari na gusto niyang ipaliwanag, gagamitin niya itong symbol na ito para mas maunawaan natin, no? Okay, so yan po ang meaning ng symbol. Ibig sabihin, hindi lang siya isa. So pag hindi natin inisip na symbol, ano kaya, rock, no? So yun lang. But marami, no? Sabi dito, pwede siyang object, pwede siyang picture, pwede siyang written word, or pwede siyang sound, yung napakinggan natin, or mark, no? Okay. So yan po. So sa gabing ito, may pag-aralan po tayo na mga parts din. 7 siya, no? 7 actually. Okay. So something chosen to stand or represent something else. So instead na sasabihin mo, halimbawa yung pangalan ng tao or tinutukoy mo yung tao, yung lugar o yung pangyayari, papalitan mo ito ngayon ng symbol, no? So, yun ang ginagawa ko minsan sa Bible, no? Lalo na yung mga sumusulat, sila David, mga poetic, sila Solomon. So, gumagamit sila ng mga symbol. Okay, so sabi dito, something else usually because of the resemblance in qualities or characteristics. So itong bagay na ito na tinutukoy nating parang symbol, no? Halimbawa bato or rock. So mayroon kasi siyang qualities or characteristic na kung saan madidescribe mo itong, halimbawa itong tao or sabihin natin itong kalagayan or pangyayari na kung saan ma-describe mo na may kapareha siya or kakawig doon sa qualities or characteristic ng isang bagay na yon. Okay. So sabi dito, an object used to typify a quality, abstract idea. So pwedeng idea siya, no? Example, the oak is a symbol of strength. So alam niyo po yung oak, di ba kahoy, oak tree? So pag sinabi mong oak tree, sa mga tao na, umaga, very common sa atin na alam mo, oak tree, matibay ito na kahoy. So, ibig sabihin, it symbolizes strength. No? Pag sinabi niya oak tree, sa mind mo, may image ka or picture sa mind mo, makapture mo na, alam ko na yan. Ibig sabihin yan is strength. No? So, yun ang symbol niya. So, gumamit siya ng oak tree kasi pag sinabi mong strength, parang malawak siya. Pero pag sinabi mong oak tree, alam mo, nakikita natin yung oak tree. So, ma-imagine mo, strength. Okay. So, yan po sabi ni Funk and Wagnalls. Okay. Then, sa letter B, the interpretation of symbol plays a significant part in biblical study. So, itong pag-aralan ko sa gabi ito, mahalaga pala ito dahil pag nag-Bible study na tayo, nagde-devotion tayo, pag nababasa mo itong mga symbol, sabihin symbol lang siya. So, mahalaga pala ito dahil pwede itong makatulong sa pag-unawa ko sa interpretasyon ng passage na ito. At sabi doon, God often use language of the symbol to help impart divine truth. So, may mga gustong iparating si Lord sa atin, no, na katotohanan about sa divine. Pag sinabi natin divine about God, no? So, hindi natin nakikita kasi spirit. Pag sinabi niyan ganito, hindi natin maunawaan, no? Pag sinabi natin power, majesty, parang ano yun? Ano yung power, majesty, paano yung i-describe? Pero pag gumamit siya ng mga symbols, ganun pala yun. So, ganun pala ang pag nagdiningning, ganun. So, may binigay siya ng symbol, oo nga, kasi alam ko yun, nagdiningning. Okay, so, gagamit siya ngayon ng mga symbol para maiparating sa atin, maunawaan natin yung divine truth na gusto niyang sabihin sa atin. So, the Bible actually implies that God created much of what we see to be symbolic. Okay, so of things that He wanted us to learn and to understand. Sabi po sa Romans 1:18 to 21, no? Sino po makapagbasa? Yan, okay. Yan naman ang part natin ngayon. To read sa ating verses. Romans Ako na lang po. Sige po. Si Anita. Birthday niyo po ba?
Hindi po. Okay. July na po. July po. Tapos na po pala. Okay. Tapos na po. Sige The po. wrath of God is being, verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Verse 19, since what we be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, his internal power and divine nature had been clearly seen, being understood from what has clearly seen, has been made so that men are without excuse. Verse 21, for although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Amen. Thank you, Sir Nisita. So yan po, no? Sabi ng Romans 18-21. Salamat po sa pagbasa. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, actually ito yung context nito, yung God's wrath, no, sa sinful humanity. So sabi doon, na kung saan, pinahiwatig na sa atin ni Lord. Sabi doon sa 19, no, since what we may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Anong sabi sa 20? For since the creation of the world, God's invisible qualities. So yun na. Invisible qualities. Ibig sabihin, hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang sabi ng with our eyes, no? At sa ating mga mata. But pag gumamit kasi siya ng mga symbols or mga sabihin nating types ba o ano, para mas maunawaan natin ano itong mga divine qualities na ito na invisible. So, gagamit siya ngayon ng mga bagay na yon para natin mas maunawaan. So, yun pa yung ibig sabihin, no? Yung sabi doon, His eternal power. So, paano mo yun ma-describe ngayon yung eternal power, yung divine nature. Kaya gagamit siya ng mga symbols para may idea tayo na yung nakikita natin dito sa ating earth, yun ang ihiwatig niya or sabihin natin, ganun para alike ng gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi nga, infinite yung wisdom ni Lord. Napakalawak, sa atin is finite, no? Or limited. Kaya kahit ipaliwanag sa atin ni Lord, ito yung gusto kong sabihin, pero hindi natin maunawaan dahil malawak ito, no? Kumbaga, incomparable yung kanyang glory and riches, unlimited yung kanyang wisdom. So tayo, limited, finite. Kaya gagamit siya ngayon ng mga bagay na kung saan kaya ng ating mind, kaya ng ating heart na makapture siya, no? So, kaya tinutulungan tayo ng Panginoon. But thank you, Lord, no? Na hindi lang niya basta binigay yung word niya, bahala na kayo dyan mag-describe kung ano pagkaunawa niyo. So, tinutulungan niya tayo. Okay. So, through the symbols, through the types. So, yan po, no? At sabi pa dito, kaya mahalaga siya, yung symbols. So, the proper interpretation of any passage of the scripture is only possible when the symbolic language contained in that verse is decoded, no? So, kasi pag nabasa mo isang symbol, wala namang interpretation, so wala lang siya sa iyo, no? Parang wala ding meaning, no? Kasi hindi ko naman naunawaan, hindi naman naipaliwanag. So, kaya ang Bible is tutulungan niya tayo na kung saan pag nagbigay siya ng mga symbols, gumagamit siya ng mga important context na natutunan natin. Titingnan natin ngayon sa buong context niya kung sino pang tinutukoy ni Lord dito. Kaya nakukuha natin yung ibig sabihin ng symbol. Amen? So hindi lang basta hulaan natin kung ano ba itong symbol nito. So hindi siya ganun, no? So tinutulungan din tayo. At sabi dito, not all Bible verses contain symbolic language. So hindi naman lahat. However, when symbolic language does occur, it must be interpreted in order to understand the full meaning or intent of the passage. So yan po, no? Kasi nag-aral tayo ng hermeneutics. At nang pag-aralan natin, marami na pong principle. Ang tanong, paano natin gagamitin itong mga napag-aralan natin ng mga principle? So sabi dito, pag once tiningnan mo siya or binasa mo na hindi siya literal, ibig sabihin, may other way ng pag-interpret, no? Either figures of speech ba ito, yung napag-aralan natin last time, marami po yung binigyan natin example, or types ba ito, or maaaring symbol ito. So, at least may idea tayo na hindi lang pala ako, basta interpret ko lang ito kagad na ito na yung pagkaunawa ko. Kasi pwede pala siyang symbol ang nito, interpretation nito. Okay. So yan po, no? Kaya makakatulong sa atin sa gabi ito. May mga passages tayo ngayon na pag-aralan. So what are the primary categories of symbols that are used in the Bible? So ito yung mga primary, no, categories.
So sabi dito, there are 7. So pag-aralan po natin ngayon is 7. So kung hindi natin matapos, siguro 4, then sa sunod yung 3. Then meron pa kasing explanation, no, sa ating symbols kung paano natin interpret ang mga principles about symbols. Okay. So itong pag-aralan sa gabing ito, dito muna tayo sa 7 primary categories na kung saan malimit natin or palagi nating nababasa, no, sa ating mga passages na or iba very common sa atin, no, sa pag-aaral. Minsan so nabasa na natin but inano lang natin, sige lang, okay lang 'yun kasi symbol naman siya. Pero ngayon pag-aralan natin kung bakit siya malaking tulong sa atin sa pag-interpret natin ng Bible passages. So there are 7 primary categories of symbols that are used in the Bible. Okay, so mayroon daw 7 category. Primary, no? So symbolic, tatandaan po natin, no? Symbolic object, isa yan. Creatures, isa rin po yan. Action, so yan po, pangatlo. Numbers, no? Very common, no? Nakikita tayong mga numbers. 77, 666, parang mga ganun. Names, mga pangalan, no? Then colors, may mga colors din. Then places. So ito pong mga symbols na ito na gagamitin natin sa pag-aral natin or nandyan mismo sa ating mga passages na matagpuan natin. Ito yung isa-isahin natin. Kung saan ito, pag nagbasa tayo ng passage, ano ba ito na category? No? So 7 po siya, no? Kaya I hope na mapag-aralan natin o i-review nyo kung kasi we have only 1 hour dito sa pag-aaral, mahalaga pa rin yung ating pag-review, no? Okay, number 1, so 7 po ito, no? 7 primary categories. Yung una po about sa symbolic objects. So, nyo na pa po ba na napapansin nyo pag nagbabasa tayo, may mga object doon na ano ba tong bakit kasali ito dito, no? So, ibig sabihin ng symbolic objects in the scripture, God often used inanimate objects. So ano man pagkaunawa nyo sa inanimate, di ba? Meron tayo niyan sa ating English ba or science. Yung inanimate, no? Mga non-living, no? Non-living objects, sabihin natin bato, yung upuan, table, di ba? So mga non-living things. So whether God created ni Lord or man-created. Yung mga man-created, may mga ginagawa tayo, di ba? Ng mga bagay. Ina-symbol tayo, gagawa tayo ng mga parts, no? So, pwede rin gano'n, no? Na magiging symbol. So, ano yun? Symbolic object. Okay. So, ito po mga example natin. Sige nga po, tingnan natin sa ating Biblia kung ano itong mga symbolic objects. Psalm 18:2. Yan po. Yan. Okay. Mag-request na naman po ako sa magbabasa naman ngayon. Psalm 18:2. Okay, kahit anong translation po, okay lang po. Psalm or awit 18 verse 2. Sige po. Sige, ako na lang po. Okay, Sir Niseta. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Wow, amen. Pero pag tinignan mo, yung binasa ni Sir Niseta, the Lord is my rock. So ano yung rock? Bato, di ba? Alam naman natin yung rock. Symbol niyan, di ba? Matibay, no? Fortress, my deliverer. So my God is my rock. So inulit pa niya nung binasa niya sa Anisita. In whom I take refuge. So ang object po dito, symbolic object, ano po yung nakita niyo na symbolic object dito? Rock po. Yes, rock, no? Rock. So ibig sabihin bato. So bakit pag sinabi niyang the Lord is my rock? Kasi po pag sinabi niyang rock, tayo na readers, no? Sabi ko nga, yung human understanding natin is finite lang. Kung ano nakita natin dito, maunawaan natin, no? Kung paliwanag ni Lord sa heaven, yung mga ganito, yung mga invisible things, wala tayong idea noon. Pero dito, pag sinabing rock, ibig sabihin, alam na natin ano yung rock. Matibay ito. Hindi basta masisira, no? Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na si Lord ay rock, ay kumbaga kagaya ng bato, but sinisimbolize, no, siya ng isang rock, ibig sabihin matibay, may fortress and deliverer. So, isa ito sa ginagamit sa ating Bible na kung saan hindi natin siya illiteral, no? Na sabi kasi ng Bible, ang itsura ni Lord is ganito or ganito kasi rock daw siya. So, ibig sabihin, kumuha siya ng isang bagay na mas maunawaan natin kung ano ba yung qualities nitong bagay na ito
Na halimbawa sabihin natin, kasi ang context dito is the Lord is my strength, sabi ng psalmist, no? Siya yung aking refuge, my deliverer. At pag tayo nagbasa nito, para bang pag inisip mo, wow, ito pala si Lord sa buhay ko. Maasahan siya. Siya yung aking sandigan, no? Pag may mga danger sa buhay ko, siya yung aking rock, my fortress, my deliverer. So yun ang kiniklaim nung psalm, no? So gumamit siya ng symbol. So ang symbol na ito ay object. Okay? So alam po natin, no, na pag binasa natin ito, okay, symbolic po ito. So it's a symbolic language. Yan. So sabi pa dito, my shield, the horn of my salvation, my stronghold. So nakuha na natin yung context na kung saan itong psalm, dumidepend siya ng, kumbaga, dyan yung protection niya kay Lord. He's my refuge, He's my shield. So yun ang, kumbaga, yung rock na yun, nakadepende sa context na kung saan ito yung ibig sabihin ng rock. So pag in-interpret natin ito, nakabase pa rin tayo sa context niya. No? So kasi pwede naman nating ibahin yung definition ng rock. So pwede namin pambato kasi itong rock, no? Pwede namin gagamitin sa ganito. But yung gamit niya dito is yun sa context, no? Ganon si Lord sa buhay natin. Ganon din yung psalmist, no? Yung sumulat nito. Na maasahan niya si Lord. May rock, may defender, may refuge. Okay. So next po, Psalm 119, 105. Yan po, awit. Oh yan, Sir Miley. Yan po. Sino ba? Sir Miley, Sir Bogain? Sir Bogain, no? Okay. Sige po. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Amen. Thank you, Sir Bogain, no? So, inalitulad daw ng ating Bible, yung Word of God, na kung saan, anong sabi? The lamp to my feet, no? To guide my feet. So anong symbolic object dito na nakita nyo? Sige po, sagot po kayo. Lamp. Lamp and ayun, lamp, no? Lamp. Okay. Lamp. Lamp. So alam na natin yung lamp, no? Yung lamp po. Pag sinabing lamp, alam na kaagad natin na ito ay ano bang gamit ng lamp? Pag madilim, anong gagamitin ng lamp? To guide. Yeah? So, i-guide tayo nung lamp kasi pag madilim, kailangan mo ng ilaw. So, sabi din dito, yung light naman, to my path. So, of course, yung kinuha natin yung object dito na lamp. Na kung saan, ang Word of God, ang tulong nito sa atin, ito yung magpatnubay sa atin, maggabay sa atin, sa ating buhay, lalo na spiritual na buhay natin, no? Sa pagsunod sa kalooban ni Lord. So kaya napakahalaga ng Word of God. It's a lamp to my feet. So nag-guide ito sa atin, nagagabay ito sa atin, ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga, no? So yung lamp is ginamit lang ito as symbolic, no? Na kung saan. Kasi pag sinabing lamp, alam mo, ano pang gamit ng lamp? Para may liwanag, para alam ko kung saan ako pupunta, yung direction. So, ibig sabihin, yung symbolic na ginamit na yun, nakuha agad natin. Kasi nga, pag sinabi lang, the Word of God is a guide to you. So, maunawaan naman natin. Pero pag may lamp, picture mo kaagad, okay. So, pareha ito yung Word of God. Nagagabay sa aking spiritual na buhay, no? Kung ano yung dapat kong gawin. Okay. So, dito, Proverbs 18:10. Okay naman, punta naman tayo sa kawikaan. Proverbs 18:10. Yan po. Say lang po amen kung nakita nyo na para kaya naman po magbasa. Yan. Iba kasi pa nagbasa tayo, mga kapatid. Mahirap mo makalimutan yan. Ma-remember mo, one time binasa ko ito nung nag-aral kami ng hermeneutics. Kaya mahalaga po. Mahalaga siya. 18:10, Proverbs. Verse 10, ang pangalan Sige, ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen. Thank you. Fortified tower. Yes, fortified tower. Yan po. Di ba? Alam niyo naman po ano yung tower, no? So, ganun daw ang pangalan ng Panginoon. Pero kung literal mo ito pag-interpret, parang malayo siya, di ba? Ganun ba ang pangalan ni Lord? Parang tower. Pero as symbol, pag niya mo, ano ba yung tower? No? So, bakit safe ako pag pumunta ako doon? So, alam natin yung fortified tower, isa siyang, sabihin natin place, safe place, no? Na kung saan, may kinalaman ito sa, of course, sa sumulat, of course, yung ating kawikaan, no? Ibang sumulat, si Solomon, of course, sa time niya, yung mga fortified tower doon, meron sila. Doon tumatakbo yung mga tao, no? Na kung saan
para maging safe sila. So para sa Tanlungan. kumbaga, para sa mga original readers nito, pag binasa nila ito, nawa kagad lang kasi nakikita nila eh. Pero pag tayo na medyo modern na, nakikita kasi natin dito yung mga, kaya sa amin dito, yung Tokyo Tower, Sky Tower, di ba? Yung bago ngayon, Sky Tree, yun ang sa image natin. Pero actually, pag balikan natin, kaya meron tayong exegesis, no? Meron tayong, ibig sabihin, yung pinaka-intention ng writer, nung sinulat niya ito, ibig sabihin, yung mga original audience niya, pag binasa nila ito, alam na kagad nila ano yung ibig sabihin ng fortified tower, no? Ibig sabihin, para sa atin, so ibig sabihin nito is a safe place, no? So, yes, okay. Then, Hosea 7:8. Ayan po. So, symbolic objects pa rin tayo, mga non-living po ito, no? Okay. Hosea 7:8. Ayan po. Hosea, papunta naman tayo kay Hosea, minor prophet. Yan. So, tingnan na po after ni Daniel. Sabi niya, lahat sila'y parang pugon na nag-iinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila at wala ni isa man nakaisip na sa akin tumawag. Ano po yun, Ate Lovie? Binasa niyo po. 7:8? 7:8. Okay. Hosea 7. 7:8. Iba pala, Yes 7 yung binasa ko. Okay. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubosang luto. O yan. Yan po. Malabsa na tinapay. Parang tinapay daw siya na hindi lubosang luto. Sabi sa ibang translation, half-baked cake. Half-baked. Hindi luto. Ba't may pagkain dito? Ang konteksto nito, matindi nga binasa ni ate kanina, Lovie, sa 7, no? Kung saan oven sila. Ibig sabihin, may ibang ibig sabihin nito na hindi lang basta tinapay lang. So, may mention doon na place is Ephraim. Alam natin Ephraim, no? Isang lugar ito, no, sa Israel kung saan may mga yes. Okay, so ano bang ibig sabihin nitong Ephraim? Na kung saan sila po kasi sa time nila is meron silang mga pinapanigan ng mga nasyon. Humingi sila ng tulong, no? Ibig sabihin, para silang hindi luto na cake, kumbaga, alam mo yung half, no? So, compromising, no? Kasi pag nakipag-alayan sila kung anong malakas na nation, dito tayo. Anong malakas naman, dito tayo. So, kaya pinagsasabihan sila na para kayong mga half-baked cake. So, hindi naman, kasi pag inisip natin, ano pang half-baked cake? Ibig sabihin, makakain mo siya pero hindi masarap daw. Kasi gusto mo yung luto at ayun talaga tunay na cake. So ibig sabihin, may ibig sabihin doon na para silang kumbaga kung sa panahon pa natin ngayon parang may compromise na kung saan spiritually, no, na kung saan yung makakatulong sa amin, doon kami. Pero dapat kay Lord dapat sila, no? Sala sa lamig, sala sa init. Yeah, so, kung saan malakas, no, doon kami hingi ng tulong, no, na hindi lang alam mapapahamak pala sila. Okay, so yan po, kaya sabi dito Ephraim mixes with the nation, nakipag sila sa mga bansa na kung saan alam nila may makatulong sa kanila, but ang inaano ni Lord, dapat kay Lord kayo lalapit ng tulong, wag sa mga nasyon na malalakas. Okay, so yan po. Okay, 1 Corinthians 5, dito tayo sa New Testament. 1 Corinthians 5, 6-8. Yan. 1 Corinthians 5, 6-8. Okay, ng Korinto 5. 1 Corinthians 5, 6. Sige pa. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse up the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Amen. Amen. Thank you, no? May konti na siyang description actually, no? Ay pinaliwanag niya sa bandang 8. But actually, yung ibig sabihin ni Paul, yung kasi to libadura sa Tagalog, no? Yung old yeast. Kasi po yung ang symbolic object dito is yeast, no, yung libadura. So ano ba yung libadura? So para sa mga Israelites, alam nila yan kasi pag nagse-celebrate sila ng Passover, so automatic yan sa kanila, understood nila yan. So Hindi ano ba sila yung gumagamit.
Ano bang gamit ng yes? Sige nga po daw sa mga nagluluto. Tinapay. Pampaalsa. Pampaalsang Yes, tinapay. pampaalsa. Yan, okay. So, ibig sabihin, pag yung luto mo, nilagyan mo ng yes, lalaki siya, di ba? Mm. Kumbaga, dadami siya, siya. Maliit lang yung nilagay mo. Pag nilagyan mo ng yes, umaalsa siya. So, Magdadaya. okay. So, may point ka dyan, Ate Lovie, no? Sa iba, ano pang sa tingin nyo ang gusto para ni Paul? Okay, so, sabi dito na itong yes or libadura, kasi pampaalsa nga siya, na kung saan ang tinutukoy dito ni Paul, hindi naman na okay, kakain na tayo ng na pagluto kayo diyan at huwag niyong gamitin ng yes, but spiritually ang nais sabihin ni Apostol Pablo, kasi maraming sa Corinthians, no, may mga nagkakasala, sexual immorality, kumakalat yung kasalanan. At sabi ni Paul, mag-ingat kayo dahil alam niyo yung libadora. So ginawa niyang symbol, no? Para bang pag sinabi, mag-ingat kayo sa kasalanan, ha? Kasi delikado yan. Nakahawak yan, no? Kumakalat yan. Pag may nagsimula at pinapanigan nyo, dadami yung magkakasala. So, pinaunawa niya kasi yung audience niya, madali lang maunawaan pag sinabing yes, pampaalsa. Ibig sabihin, madali siyang kakalat, no? Kasi paalsa kaagad yung lulutuin mo. So, sabi niya, mag-ingat kayo sa kasalanan dahil lalo na yung sexual immorality sa time nila. Dahil pag yung isa nagkasala at pinapanigan nyo or tolerate nyo, dadami ng dadami. Maging 2 na, maging 3, kasi okay lang pala. So 4, hanggang buong halos na yung buong church or community, ganun ang ginagawa. So parang yun example niya. Kaya sabi niya, nasa kay Kristo na kayo. Yung old yes, dapat tanggalin nyo na yan. Palitan nyo ng yung unleavened, no? Yung sinasabi ni kanina. Yung bagong yes na walang yung sinabing unleavened bread, no? Na walang halong yes. Ibig sabihin, ito na kayo ngayon kay Kristo. Pinatawad na kayo, nilinis na kayo. Malinis Mamuhay. na. Yes, nilinis na kayo. Huwag na kayong bumalik doon sa old yes, yung baga yung dati yung buhay na nananahan or namumuhay sa kasalanan. Pinatawad na kayo ni Lord. Nilinis na kayo, niligtas na kayo. At sabihin niya sa verse 8, no, na therefore, let us keep the festival not with the old leavened bread, with malice. And so, inalitulan niya yung old yes or leavened bread sa malice and wickedness. Ibig sabihin about sa negative, sa kasalanan. Then sabi niya, nasa unleavened bread na kayo. So, gumamit siya ng symbol. Para sa mga audience niya, madali lang maunawaan. Kasi Malinis na. alam nila yung unleavened. At kahit sa mga Israelita, no, alam nila yan. So, mas madali sa kanila kumain kaysa i-direct ni Paul sasabihin sa kanila. In a symbolic way, may tagos pa. No? Kumbaga, alam nyo, yung makapture nila, hindi lang makalimutan yung sinasabi ni Paul at madali lang maunawaan. Okay? So, yung yes, no, na kung saan, so para rin sa atin, parang palala din sa atin, nasabi nga, para kayong mga unleavened bread, no? Sincerity and truth, living in holiness. So, ito na tayo kay Kristo ngayon. Pinatawad na kasi tayo. Tapos na tayo doon sa lumang, natin, buhay, no? Nandito na ngayon tayo. Ang sarap mamuhay ngayon kay Kristo, na may kapatawaran na, may kaligtasan, at sabi doon, mamuhay kayo in sincerity and truth. Ayan po, no? Okay, next po. Symbolic object. So, number 2. Yan. So, inisa-isa lang natin, no? Hindi natin binilisan para mas mahimay-himay natin at pag kayo naman nagbasa sunod. Kasi, actually, maulit lang din natin to pag nagbasa tayo ulit, nagtuturo tayo. So, at least, symbolic yun na pag-aralan namin. Okay. So, in the scripture, symbolic creatures, ito naman, no? Kanina, symbolic object, mga non-living. Ito naman ay God of living naman, living. Okay. So, non-living, ngayon naman is living. Living, di ba, mayroon tayo sa science na living things and living things. Sabi dito, whether plants, mga tanim, pananim, or animals, no? Mga, yes, symbols. So, gagamit yung Bible natin, gumagamit din. Okay. So, titingnan nga natin, example. So, actually, itong mga example, hindi po ito lahat. Meron pa pong iba na mga passages. Kasi pag nakita mo na itong example, may guide na tayo. Gaya nung nabasa ko sa Luke o nabasa ko sa Hosea. Okay. Hosea 7:11. Yan naman po tayo. Hosea 7:11. Symbolic creatures naman tayo. Mga living things. Verse 11. Yes po. Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless, now calling to Egypt, now turning to Assyria. Dove. Yes. Next. Yan naman. So, si Hosea pa rin, nawagan, no, sa Ephraim
na talagang humahanap sila talaga ng kakampi, no? Sabi doon, pag malakas yung Egypt, kasi yung time po nila, may background story kasi ito. Yung panahon kasi nila, Israel, no? May dalawang divided na ito sila. May southern at saka northern. So yung Israel, then yung southern is Judah. So divided na yung Israel, dalawang na sila kingdom. Kaya may dalawang hari din sila. So sa time po nila na kung saan pag mahina kasi yung lugar mo, yung nation mo, atakihin ka ng mga strong nation. So sa panahon kasi ni Lord ng Israel, kasi covenant people, pag sinabi ni Lord na protection, nandyan ako sa inyo, hindi sila matatalo. Pag sila Jehoshaphat, pag nakipaglaban sila Joshua, walang makatalo sa kanila. Pero once pinabayaan sila ni Lord, kasi hindi na sila tumatawag kay Lord, nag-worship sila ng mga idols, natatalo sila ng mga kalaban nila. So sa panahon na ito, yung Ephraim is talagang malakas nga yung Egypt. Doon tayo hingi ng tulong para depensahan tayo laban sa ating mga kalaban. Ngayon naman, pag naman sa Assyria na naman tayo. Amen? So, ibig sabihin, sabi nga ng binasa ni Ate, sino ba nagbasa ka na? Ate Los ba? Ate Luby? Ako, Pastor. Okay. So, sabi doon, yung hinalintulad niya dito na creature is, ano po nakita nyo? Like a dove. Yes. Ano ba yung dove? Parang sabi, Pastor, mabait naman yung dove, No? So, hindi Pero yung madaling manilang. Yes, tama po. So, yung dove daw kasi is parang napakaamo niya na madali siyang mailin lang ng mga prey, mga predators, no? Para pag sila na kung saan yung malakas, dito na tayo. Pag mahina, dito na naman tayo. Kumbaga, madali silang madala, no? Sa lawahan. So, so ibig sabihin, hindi naman actually na dove sila, but yung characteristic ng isang dove, no? Yung qualities. So, yun yung kinukuha natin. So, sabi nga ng ibang translation, a silly dove. Mayroon pang description, no? A silly dove. Ibig sabihin, kung saan isang katangian ng dove. Sabi ko maamo siya, then madali siyang madala. At mayroon pang, actually yung nagpaliwanag dito na isang Bible scholar din. Sabi niya, ang dove daw kasi pag sa nest niya, di ba alam mo pag nangitlog, meron siyang mga mga anak, no? So ang ginagawa kasi ng nanay, pang mga agila yan, proteksyonan nila laban sa mga pupunta na kasi kakainin yung mga egg, mga ahas, o ano-anong mga ibang creatures, kakainin. Kaya ang binabantayan talaga yan ng nanay na agila o tatay, no? Para wala makalapit ng mga prey. So itong dove daw pala, pag siya sa nest, parang nagkunwari siya na bali yung wings niya at parang inaano niya yung mga prey, mga predator na lalapit, no? So ibig sabihin, hindi niya alam na pag ginawa niya yon, endanger yung buhay ng kanyang mga anak, pati siya. Kasi pag sila yung lumapit o yung mga mababangis na hayop, patay sila lahat. So ibig sabihin, parang ginawa din ng pag tiningnan natin sa Israel nga na kung saan hindi nila alam pag pumunta sila sa Egypt na hindi nila alam na pwede silang traidorin, no? Na halimbawa, okay, tulungan ko kayo kasi malakas kami, okay, protection na namin kayo. Pero pag may iba silang intention na sabihin nila, hindi, kailangan din natin sila kunin. So ibig sabihin, nilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan o danger. So yun ang quality ng isang dove na pinalintulad dito sa na huwag kayong makipag doon sa mga treacherous na countries, no? Malinlang kayo. At someday, of course, alam po natin, nasakop sila ng Egypt, di ba? Nasakop sila ng Assyria at of course yung Babylonia. So but yun ang gusto nilang kakampihan sana, hingian ng tulong, no? So yun po. Like a dove, qualities lang po siya. So symbolic creatures po siya kasi living naman yung dove, no? At Luke 13:32. Okay. Luke 13:32 or Lucas chapter 13 verse 32. Sige po. Sino naman pong pwede magbasa diyan? 32. Lucas 13. Sige, ako na lang po. Yes po. Sige po. Ako na lang, sis. Ayan. Study si Sabing. Okay. Sige po, Sabing. Okay. So he replied, "Go tell the fox, I will keep on driving our demons and healing people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal." Amen. Thank you, Sis Bing. So ano sa tingin nyo yung symbolic creatures dito? Na nakita nyo po? Yung fox.
Fox, yes, fox. So ano po yung fox is animals, di ba? Animal. So yung fox is pag nakita niyo yung picture mo para siyang sabi doon yung sa Tagalog soro, no? Yung nakita niyo yung hindi naman siya aso. Of course, yung hayop na gubat, no? Asong gubat. Asong gubat. So yung fox. So anong ibig sabihin si Jesus ang nagsalita nito? So bakit sabi niya, go tell that fox? Pwede bang sabihan yung fox ng kumbaga inutusan niya? So ang point niya is yung fox na yon ginamit niyang symbol na kung saan symbolic creature kasi buhay siya, no? Na kung saan yung qualities nito, characteristic nito isang fox. Ang tinutukoy po niya actually dito si Herod Antipas. No, alam po natin, no, si Herod Antipas, anak siya ni Herod the Great. Si Herod Antipas po, siya ang nagpapatay kay John the Baptist. At siya rin nagplano na ipapatay si Jesus. So, alam niyo na kung bakit sabi ni Lord, go tell that fox, I will keep on driving out demons. So, ibig sabihin, hindi yung fox ang sasabihan, but sabihan niyo kay Herod Antipas na kahit walang makakapag-stop sa akin, sa aking pag-drive out demons. Kasi alam niya na itong si Herod Antipas is a treacherous and destroyer. Kasi imagine mo, pinapapatay si John the Baptist dahil sa request ng asawa niya, di ba? Pinapugutan ng ulo si John the Baptist at pinaplanuhan si Jesus naman ang ipapapatay. So ibig sabihin, alam mo na yung katangian ni Herod Antipas, no? He's a treacherous destroyer. So may qualities about parang fox. So yan, symbolic po yon, no? So hindi natin literal. 1 Peter 1:24. Yan naman. 1 Peter. Babasahin ko po. First Yes po. Peter 1:24. All Okay. people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. Wow, amen. Thank you, Steph. Para pag binasa mo, wow naman, ang ganda ng description ni Peter, no? Grass, flowers, no? Ito yung mga ano niya, symbolic na ginamit niya, no? Kasi yung grass is living ano siya buhay siya, di ba? Okay, at mga flowers. So hindi siya object but creatures, okay? Living things. At sabi dito, all people are like grass. So yung kinuha po natin yung grass at saka yung flower, ano ba yung katangian ng isang grass? So alam natin, no, yung damo pag sa umaga pag gumising ka, nandiyan pa siya. Talagang nagto-flourish, no? Pero pag dumating yung lawn mower ay yung cut, mamayang hapon yan, wala na, patay. Isang araw lang siya. So, ganun yung kumbaga, paliwanag niya. Ganun lang yung tao. Di mo alam anytime nandiyan ka pa sa, wala na. Then, ano ba yung flowers? Bulaklak. Di ba? Namumulaklak siya, ang ganda. Pag tiningnan mo, para bang sa tao, wow, grabe, no? Beauty or sabihin natin. But, after ilang days, wala na, fade na, no? Yung kanyang kagandahan. So, it fades. Sabi doon. So, anong kino-compare niya dito? So, gamit siya ng metaphor, then yung symbol. Na kung saan, inaano niya ito sa Word of God. Na kung saan, kino-compare niya na yung grass, parang yung buhay ng tao, no? Na mabilis lang siyang mawala, no? Na nandyan pa ngayong umaga, may hapon, wala na. Or sabihin natin, nungkad pa ngayon, then wala, napatay na after ng ilang days o ilang hours. But sabi niyo, but the Word of God endures forever. Amen. So ito yung Word of God, hindi nawala. Kaya sabi nga natin, ito yung pagkain natin spiritual at eternal ito. No? Pag once na natanggap mo yung Word of God, eternal word yan ng Panginoon, dala-dala mo yan. Kaya yun ang makapagligtas nga sa atin, na gospel, no? Pag sinishare sa atin. So ganun ka-powerful yung Word of God. Kaya pinapalagahan natin. Kaya alam niyo po, habang nag-aaral tayo ng mga salita ni Lord, mas naunawaan natin, ano po yan, hindi masasayang yan dahil sabi nga dito, yung mga bagay sa mundo, nawala yan. No? Mga tao, isisilang, then mawala. Yung mga, sabi natin, mga flowers, namukad ka, then nawawala din. But yung Word of God will stay forever. Forever. Amen? Kaya, ibig sabihin, para sa ating ngayon, kung wise tayo, ano bang dapat kong pahalagaan sa mundo? Kayamanan ba na nandito lang, material wealth? Of course, hindi ko sinasabi na huwag tayong maghabol sa wealth kasi kailangan din natin, no, sa basic needs natin. Of course, kung i-compare natin yung Word of God doon sa, kasi alam naman po natin yung reality, no, bakit nagsalita tayo ng ganun, yung realidad, kasi
minsan, yung hinabol talaga ng mga tao, lalo na pag wala pa sa Panginoon, kung ano yung nasa mundo, no? Yung mga wealth dito sa mundo natin. Pero sabi nga dito, yung Word of God, napakalaga yan. Ito yung unahin natin. Dahil it will endure forever. Amen? Yan. Amen. Okay. So, flowers and grass, ginamit siyang symbolic creatures. Okay. Then, Matthew. Or John 1:29 muna tayo. Okay. John 1:29. Basahin ko po. Sige po. Yan. Thank you, Ayan. Christina. Verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Amen. Thank you, Sister Christina, sa pagbasa. Yan po, no? So, very common din sa atin na alam naman po natin kung sino yung Lamb of God, yung tupa na binanggit ni. So, of course, gumamit siya ng animal na symbol, no? Na kung saan, pag sinabi kasi natin lamb, very ano yan sa mga, lalo na sa original audience ni John, no? Sa mga nakikinig sa kanya. Kasi alam mo na po natin, sino yung kanyang original audience, no? Yung original message to the original audience. Kaya yun ang exegesis, no? Na kung saan, pag sinabi mong Lamb of God, sa idea nila, kahit sa Old Testament people, alam nila yung lamb, ino-offer yan. So, for the sacrifice of sin. Kasi ino-offer nila para mapatawad sila sa kasalanan. So, pag sinabi mong lamb, understood ka agad sa kanila anong ibig sabihin ng lamb na yun. So, yung symbol na yun, very ano yan sa kanila, significant. So, para sa atin ngayon, nabasa natin na, of course, alam naman ng bawat isa, yung Lamb of God, siya yung tinutukoy na si Jesus, na kung saan mag-sacrifice ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. Amen? Upang mapatawad tayo. Kaya doon, sabi doon, who takes away the sin of the world. So, sino yung lamb na yun? Si Jesus. Jesus Christ. So, ginawa lang siyang symbol yung lamb. But actually, yung symbolic na yun, napakahalaga yan. Significant yan sa mga original reader ni John, no? Yung lamb. Alam kaagad nila yan. Okay, lastly, Matthew 3:7. Okay, Matthew 3:7. Mateo naman tayo, chapter 3, verse 7. Matthew 3:7 po. Sige po. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseyo at Saduseyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Amen. Thank you, Sister Christina, no? Parang matindi to, no? Yung ginamit na symbolic creature ni Matthew. Ano daw yun? Vipers. Brood of vipers, sabi doon. No? Parang mabigat na salita, tingnan mo, no? At bakit po? At sinong tinutukoy niya dito? Hindi naman siguro wala namang asno na lumalakad-lakad sa time niya. But ang tinutukoy niya is, bakit mga Pariseo, no? Pag tinignan natin na instead na siya yung kasama niya. Kasi nga, of course, alam natin yung qualities nila. Na kung saan, actually, itong mga Pariseo, pumunta lang sila nung nagbaptize si John the Baptist. Hindi sila magpabaptize sa water. Actually, pag tingnan nyo, hindi naman sila pumunta doon para okay, magpabaptize din po kami. Kahit mga Pariseo or Sadducees kami, mga pari ng mga high priest. But pumunta sila para mag-observe at gagawa ng kwento, no? Of course, mag-observe sila kasi alam nila na, uy, ano naman tong mga ano dito, mga movements dito, no? So, alam naman ni Jesus kung ano yung intention nila kasi nababasa naman nila, of course, ano yung purpose nila doon, kung bakit sila. So, para bang sabihin natin, ano ba, nakiusisa? Nag-observe sila, no? Para, ano namang mga ginagawa. Pero actually, hindi para magpabaptize. But pupunta sila to observe kung anong ginagawa ni John doon. So, kaya naunahan sila, no? Of course, alam naman ni Lord, no? Na ano yung purpose nila, ano yung intention nila. So, sabi nga niya, you brought a vipers. Okay, so, of course, this is symbolic, no? Symbolic lang, o metaphoric language lang. Ginamit doon. Hindi na actually ng mga ahas. So, yung brood kasi sa ibang, definition niya is son, no? Or children of vipers. Alam na natin ano ibig sabihin. So, ibig sabihin na hindi maganda yung intention nyo, yung mga kalooban nyo, or yung ano yung purpose nyo, mga bad intention. Okay. So, yan po, no? Yung symbolic creatures. Okay, so si viper, no? Yung ahas, yung mention niya. Alam naman po natin anong katangian ng ahas. Okay. So, of course, traitor, treacherous. Yan po. Okay, next.
Ano na po tayo? So natapos na natin yung object ng living things. Natapos na natin yung creatures, living things. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa pangatlo. Ayan. Break time yan. Yan. Ano, Siguro Brother po, Pastor, Break time. pwede po na makapag-break para inom po kayo ng water. Yes. Saka makapag-restroom break. Yan, nakaka-bless po ang atin pong topic. Ang dami po natin natututunan. Siguro, balik po tayo after 5 minutes. No? It's 9:08. So, let's go back at 9:13 Philippine time po. Okay, thank you. Yan. God bless po. Aray ko.
Yan, praise God. Tapos na po ang atin pong 5 minutes, mga kapatid, ano? Ready na po tayo para sa atin pong pang Amen. Okay, sorry po, no, napindot ko, na out ako. Okay, nag-on ako ulit. Okay na ba, Brother Mike? yes po, Pastor. Thank Yes. you, Brother Mike. Okay, salamat po sa bawat isa, no? At yan, patuloy po tayo sa ating pag-aral. So kung may katanungan po kayo, okay lang din po. Pwede natin i-stop, no? At ipaliwanag po. So yan po, no, sa bago po tayo pupunta dito sa symbolic action, yung kanina po yung last natin na nabanggit, no, sa Matthew 3:7, yung nabanggit ko kanina na you brood of vipers, no, or sa family of snakes, yung nabanggit natin, no, sa creature. Stand corrected, ang nabanggit ko yata Jesus, no, si John po ang nasabi, no, John the Baptist. Okay, so Matthew 3:7. Si John the Baptist, habang nag-preach siya, nagbabaptize, lumapit yung mga Pariseo at Saduseo, no? At siguro po, ano ko na rin din ito, na pag sabihin natin, parang ano naman yung word ni John, no? Sa kanila. But actually, dahil symbolic ito na term, na pag sinabing you are family of snakes, alam naman po natin yung qualities ng snake. Dahil nga po, alam po natin mga Pariseo, outwardly, religious sila, di ba? Makita po natin. So bakit kakalabanin ni John? But inwardly, alam po natin, yung plano nila is para hulihin si Jesus, i-crucify si Jesus, no? Ibig sabihin, meron silang mga deceitful heart, hypocrites, no? Kaya yung term na ginamit ni John, although ano siya, parang symbolic naman ang ginamit niya. But of course, kahit si Jesus, binanggit naman niya, no, sa Matthew chapter 12, na yun nga ang tawag niya sa mga, sabi pa nga niya sa Matthew 8:44, no, at John 8:44, na kung saan you are son of the devil, no, yung mga Pariseo. So ang point naman dito is hindi naman na yung ginamit na word, but ang nais naman nila is dapat tanggapin nyo na may kasalanan kayo deep inside, no, kasi nagmamalinis sila, at you repent of your sins. Yun naman ang point doon. Hindi lang naman na parang pinagsasabihan sila, bahala na kayo dyan. But of course, pag nakuha nyo yun, you have to repent dahil kailangan yung mag-repent sa kasalanan. Okay. So yun po, no?
At next na po tayo. So si John yung nagsabi po no. Okay, symbolic action. In the scripture, God often used prescribed or recorded actions that are meant to be symbolic in nature. So mga action naman ito. So kanina object, then creature, then action, no? Mga action naman ito. So mga symbolic din ito. Okay, tingnan nga po natin sa Joshua 1:3. Yan po, Joshua 1:3. Yan, sino mo pong pwedeng makapagbasa dyan? Joshua, Joshua 1:3. chapter 1. Uh, Yes po. I will give you every place where you set your foot as a promise, Moses. Tama po ba? Yes po. Joshua 1:3. Yan po. Tama. Sige po, tuloy. Until your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Yan. Amen. So makita po natin no, yung sinasabi ni Lord, that symbolic action, no? Yung sinabi niya kay Joshua, yung the word of God, na kung saan wherever you set your foot, you will be on the land. So imagine mo yun, no? Kung saan yung maapakan nyo, ay sa inyo na, mapasa inyo. But it speaks of the promise of God, no? Sa mga Israelita, na may promise siya na mapasa sa inyo itong promised land, no? At yun, magkakatotoo na. So ibig sabihin, gumamit siya ng symbolic action na hindi naman na pag napakan mo ito, okay, sa'yo na. Pag ganito. So actually, it's a symbolic action na kung saan, when you enter that land, ito yung promise ko sa inyo na sinasabi ko na mapapasa inyo. Amen. So, using a symbolic action. Okay, so symbolic po siya. So, interpreting symbols. Then, Psalm 141, verse 2 naman tayo, or awit. Awit 141, verse 2 naman. Okay. Yan. Amen po. Sino? Okay. Papasahin ko po. Yes. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo masarap na samyong handog na insenso itong pagtaas ng mga kamay ko. Amen. Amen. Thank you, Alisa. So, yan po, no? Psalm 141, verse 2. At sabi doon sa binasa ko, accept my prayer as incense offered to you. No? So, it's action, no? Symbolic action. Pag sinabi natin, ino-offer ko sa iyo incense, yung kanyang action. Upraise my hands as evening offering. So, ang sumulat po nito ay si David, no? The man after God's own heart. So, alam naman po natin no, yung heart niya sa Panginoon. Na pag humingi siya ng tulong, na nalangin siya, na kung saan parang incense siya offered to heaven, no, to God. Lumalapit siya through prayer, no. So ito yung symbolic action niya. Then of course yung upraise hands, it's sacrifice, sinasabi natin of praise, worship sa Panginoon. So malawak siya na kung saan ganun yung kanyang symbolic action, but yung nagsasalita kasi kilala na natin na si David, nasabihin natin is a worshiper. Then pag nag-pray siya, talagang makikita natin no, yung kanyang action towards God. So hindi lang ito kay David, but pag tinignan natin kay Jesus, actually looking forward no sa panahon ni Jesus, na makita din natin itong verse 2, of course si David po ito no ang nagsasalita, na kung saan si Jesus din makita natin yung kanyang buhay as sacrifice offering no, from the manger to the cross, from death, from life to death no, nang namatay siya sa bawat sa atin. So makita natin yung kanilang sacrifice at yung buhay din ni Jesus. Sa morning magising siya, manalangin, then of course praising God, yung kanyang Father. So ito ay symbolic action no? Okay, ibig sabihin pag binasa mo itong verse 2, wow, ganito pala ang ginagawa ni David no sa Panginoon, kung gaano siya manalangin, gaano siya mag-worship sa Panginoon. So ibig sabihin yung way ng pag gamit ng symbolic action, mas parang kasi pag sinabi mong incense offered no, so symbolic action, so this is a symbol. Okay. So nakita po natin no, mas lumalawak yung kanyang verse, yung verse na pagpaliwanag niya. No, pag gumamit siya ng symbol, hindi lang sinabi nag-praise si David and then nag-worship si David. So yan po ang kahalagahan ng symbol no, nakakatulong siya. Okay.
Okay. Then, next po is Ezekiel chapter 4, verse 4, 1 to 13. Of course, mahaba-haba po ito, no, na verse natin. But tingnan lang po natin kung ano yung action dito. So, kahit din na natin basahin, no? Of course, itong Ezekiel 4. So, may ano siya ni Lord sa kanya, may iniutos kay Ezekiel. Alam na po natin no, si Ezekiel sa prophet at siya rin po ay priest, no? So, inutosan siya ni Lord na gawin mo ito for 390 days. Dito ka higa sa left, then for 40 days, dito naman sa right. So, mga symbolic lang po ito. Hindi naman actually na 390 days, doon lang siya hihiga. But ang point po doon is para sa Jerusalem na kung saan 390 years, mayroong, ibig sabihin may ano si Lord sa kanila, may wrath, no? May judgment, then 40 years. So, ibig sabihin, itong symbolic action, hindi na si Ezekiel. Kasi pag niliteral natin siya, ganito bang ginagawa ni Ezekiel. So, it's a symbolic action. Okay, so sa pag-interpret natin, alam kaagad natin, symbolic po ito. So, kailangan interpret ko ito as symbolic. So, yung meaning niya ng 390 days is 390 years. Then, yung 40 days is 40 years. Okay. Then, Acts 2:21-11. Yan po, isang verse lang din po siya. Okay. Acts 21:11. Sino naman pong pwede magbasa dyan? Acts 21:11. Amen po. Okay, Sir Melanie, sige po. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamikis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamikis na ito at siya'y ipagkakanulo sa mga hintil. Wika niya. Amen. Amen. Thank you, Sir Melanie. No? At alam po natin, no, ang tutukoy nito si Pablo, no, na kung saan ang nagsalita po nito yung prophet, si Prophet Agabus. At alam po natin kung gaano siya ginamit ng Panginoon. Na kung saan nakita na niya sa kanyang vision. Sabi doon na yung binasa ng Sir Melanie, na he came over, took Paul's belt and bound his feet and hands with it. So nangyari po yun. Actually, naka-chain si Paul, no, nung pumunta siya. So, ibig sabihin, hindi pa nangyari yon na vision na ng prophet na ito yung mangyari kay Paul. So that's a symbolic action. Na kung saan, ang pinaka-point doon is si Paul ay huhulihin. No? I-put in chain si Apostle Pablo at nangyari po yon. Okay? So that's a symbolic action. So pwedeng hindi siya literal na ganun talaga yung pagka-describe niya, but it's a symbolic action na kung saan i-arrest siya, huhulihin siya, at pag pumunta siya doon sa lugar na yon. At nangyari po yan. Okay. Then, yan po yung symbolic action. No? So mayroon tayong tatlo. Ano po yon? One, symbolic. Sino pong nakalala? Symbolic object. Pangalawa, symbolic, ano po? Creatures. Creators. Then, symbolic action. Symbolic Okay. action. So, yung object na living, yung creatures, living things, then ito nga yung action. So, yung pang-apat is symbolic numbers. Yan, okay. So, usually din, ito yung nakikita natin, no? Napakaraming numbers sa Bible na nababasa natin. Ano ba ito? May related ba ito sa pag-interpret natin sa Bible? Yes, no? Itong mga numbers. So, sabi dito, in the scripture, God often attributed symbolic significance to certain numbers. So may mga nababasa tayo ng mga numbers. So ano bang yung way to interpret? So yan po, no? Ito mayroon tayong example. Okay. So nakita niyo po yung sa inano ni Brother Mike. Okay, so sabi po dito, some numbers seem to suggest certain concept. So pag may numbers diyan, may konsepto, no, na pinapahiwatig yung ating passage, no, yung salita ng Panginoon, because they are frequently used in association with a concept. So may konsepto siya. Pag sinabi dito, example, no, yung 6 is often associated with evil. So hindi naman ibig sabihin na pag ayaw ko na yung number na 6, so hindi ko nabanggitin. So ibig sabihin may konsepto siya na pag sinabing 6, mayroon siyang associated with evil, no? Kaya nga yung 666, no, may ano doon, may konsepto noon, no, kung bakit 666, bakit hindi 636 o ibang number. Okay. So, basahin nga po natin sa Revelation 13:18.
or pahayag, no? Yung last book of the Bible, no? Sabi niya, Basahin po. Ay, Sige po. sige po. this calls for wisdom. Let the person who is in sight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Amen. Thank you, Sister Lovie, Ate Lovie. Ayan po, narinig naman po natin yan, no? Itong 666. At yun po ay topic yan sa eschatology, no? Sa end times. Na kung saan, it's a symbol, no? Yung number na 666. So ano ibig sabihin ng 666? So sa dami ng number, bakit ito yung kinuha, no? Number of the Kasi beast. po, alam natin yung God's number is 7. So 777 is perfection, no? So makita natin, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Trinity, no? So 7 is perfect number. So 777. So it speaks of perfection. Ngayon naman, ano naman yung 6? Nabanggit na natin kanina, associated with evil. So ano naman it's 666? Bakit tatlong 6? Actually ang Antichrist gusto rin niyang magkaroon ng perfection. But sabi nga dito is a failure, no? Na hindi makarating sa perfection ng 77. So 666 it speaks of fallen humanity, no? Yung tao na hindi makakarating sa perfection. So yun ang pangarap ng Antichrist, no? Yung kaya yung 666 na number is incomplete, no? Pag sinabi natin kung perfection, imperfect. Kaya nga, tingnan mo sa pagbinasa natin, of course, sa topic ito ng eschatology, na kung saan mayroon tayong Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mayroon ding ang sinasabi natin unholy Trinity, ang kaaway. Yung Antichrist, sabi doon the beast, no? Then false prophet, then meron din silang Satan. So Satan, Antichrist, then the beast. Makita po natin tatlo, no? Tatlo din sila. Gusto nilang i-copy, no? Kumbaga, sabihin natin gusto nilang maging katulad, no? Kopyahin nila kung ano yung mayroon ang Diyos. But hindi sila makarating dahil ang humanity is fallen, no? Imperfect. Only God is perfect. So 77, God's perfection number. Then yung 666, it's number of humanity, imperfect. Okay, so yun ang inaano ng Antichrist, 666. So, alam po natin yung meaning ng 666, no? Pag pinag-aralan natin yan, pagdating nung last days, or sabihin natin, after ng rapture, papasok yung 7 years tribulation, doon papasok yung mark of the beast, tatakan niya lahat ng tao, na kung saan symbolic lang itong number, but yung meaning niya is lahat ng patatak noon sa kanya na, no? Mag-worship na sa kanya. So kay Satan or sa Antichrist. So isa lang siyang symbolic number, no? Okay, so yan pong ang ibig sabihin noon. Then next po is Daniel 3:1. Okay, Daniel 3:1. Sino pong makapagbasa? Daniel 3:1. Ito Basahin po. ko po. Sige Abay. po. Go. Sige po. Sige po, kayo na lang. Verse 1, King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 60 cubits wide, and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Yes. Thank you po. So alam na po natin, no, si King Nebuchadnezzar. At gusto rin niya talagang i-set up niya yung kanyang sarili, no, itaas. Kaya may pride, no. Of course, alam natin nangyari sa kanya. Binaba siya ni Lord sa time na yun. So 7 is often associated with perfection. Genesis chapter 2, 2-3, Revelation 1:12, 4:5. So mayroon po mga verses tayo, no. So hindi natin isa-isa yung pagbasa, but nandyan po sa inyong notes. So bakit nasabi natin na 7 is associated with perfection? So pag sinabing 7, alam natin, okay, mga symbol sa Bible, no? Alam natin yung ibig sabihin. Then 40, na ano niya na po yung 40, no? Number 40 is often associated with testing. Napansin niyo po, 40 days of Moses, 40 days of Jesus. So parang may konsepto yung number na yon. Hindi lang basta na nandyan lang yan dahil siguro yun lang gusto ng number ng sumulat, no? So of course may konsepto siya kung saan 40 is often associated with testing. As in Moses, 40 years sa Midian, di ba? Nung umalis siya sa Ehipto, pumunta siya sa Midian at doon niya nakilala yung naging asawa niya at si Jethro, yung kanyang in-law. Then 40
40 years in the wilderness. Bakit 40? Hindi 50 or 41? No, hindi 30. Bakit 40? So, alam natin may konsepto yung mga symbolic numbers na ginamit. At sabi dito, 40 years sila sa wilderness nung time ng mga Israelita, nung tumawid sila sa Red Sea, then nandoon sila sa wilderness for 40 years bago nakalabas sila Joshua, no, going to Promised Land. Then, Jesus 40 days. So 40 na naman. May 40 years, 40 days of temptation, no? Sa Matthew chapter 4, no? Yung tinempt siya ng kaaway ni Satan for tatlong temptation. So 40 days din po siya doon nag-fast, no? Okay. So yan po, at may konsepto siya na testing, no, yung 40. Okay. Then next po. However, next page, Brother Mike. Salamat. So however, this kind of association is no basis for making the numbers mean something other than their normal literal meaning. Okay? So pag sabi ko nga, pag ginamit natin yung numbers, may konsepto lang siya na ibig sabihin, no? Okay. So though the length of Jesus' temptation is associated with the concept of testing, he was tempted for 40 literal days. So mayroon din siyang, sabihin natin, ginamit lang siya kasi konsepto pala yung 40 days. Pero actually, literally, 40 days talaga si Jesus nandoon sa wilderness, no? Nung nag-fast siya. So hindi siya parang hinahula-hulaan lang na 40 days, ito yung testing. At 40 days talaga siya, literally, no? Nung nasa fasting. Okay, nag-pray and fasting siya. So, sabi po ito ni Dr. Stephen R. Lewis, so sa Hermeneutics, page 110. So, examples, Matthew 18:21 to 22. Yan po. So, may example na naman tayo dito. So, sa Matthew. Yan po. Buksan po natin naman ating mga Bible. Matthew 18:21 to 22. Yan. Basa-basa lang po pag may time. Yan. Okay. Salamat kasi pag nagbasa kayo, parang feeling ko marami tayo. May kasama ako dito. Okay. Yan. Matthew. 21 at 22. Okay po. Ito, sinasabi niya, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Amen. Wow, Sister Lovie. So maganda to sa mga reconciliation, no? Pag ilang beses ka ba daw patawad? Sabi ng Bible, 7 times. Sabi ni Peter, sabi ni Jesus, hindi. 7 times 7. 77 times 7. 7 Haba. times 7. 490, no? Times. Sa isang araw. Okay, so ibig sabihin, symbolic ko ito. Kasi baka bilangin natin, ay, nabasa kasi na pag-aralan namin, 70 times 7. O, kailan ka na? Ilang... Okay. Unlimited po. Unlimited. Unlimited. Yeah, that's right. So yung point dito, hindi naman yung bilang. Okay, naka-7 ka na, naka-8. Okay, patawarin na kita. But yung point dito is, pag nagpatawad tayo, dapat unlimited. Ilang beses na napatawad sa'yo yung kapwa mo, patawarin natin. But yung basihan natin palagi, we forgive because Christ forgive us. So pinatawad tayo ni Lord, ilang beses tayo nagkasala sa Kanya, ilang beses ulit-ulit, pinatawad tayo. So, ibig sabihin, it speaks of, kumbaga, walang hangganan, no? Unending. So, magpapatawad tayo sa ating kapwa. Yun naman dapat, no? Kasi pinatawad tayo ni Christ, eh. Then tayo naman, hindi tayo makapagpatawad. Like po, no? So, of course, kailangan natin yun kasi tayo naman din, ma-release tayo kung may mga tao tayo na nasaktan o tayo naman nasaktan. So, hindi na kita pwedeng patawarin dahil sobra na. Naka-6 na beses ka na, isa na lang. So, hindi po. So, magpatawad tayo. Yun naman ang utos sa atin ni Lord. Kasi si Lord naman unang nagpakita noon sa atin. Pinatawad tayo sa kabila ng ating napakaraming pagkakasala. But walang unlimited yung patawad sa atin ni Lord. Pabalik-balik tayo. But of course, sabi nga, forgive as Christ forgive you. Okay? Yan. So, may reconciliation na tayo. So, yan. Napatawad natin ating kapwa. Kasi tayo naman, pinapatawad naman. Okay. Then, of course, Matthew 19:28. Yan naman. Matthew 19:28. Okay? Sino pong pwede magbasa? Akin po. Matthew chapter 19 verse 28. Jesus Thank you. said to them, Sige.
Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Amen. Amen. So yan po, no? Maraming 12 dito, no? So actually ito ay messianic, sabihin natin restoration, no? Pag si Lord na ang mamumuno, sabi doon, when the Son of Man sit on his glorious throne, at kayo ng mga disipulo ko, kasi sabi nila dyan, Lord, sa right ako, sa left naman ako. Sabi naman, who will sit on the thrones, 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So gumamit siya ng symbolic numbers, no? Alam naman po natin, 12 apostles, 12 tribes, di ba? So, alam natin it's symbolic numbers. Okay. Yan. Okay. So, Revelation 13:18, ito yung nabasa natin kanina, no? Yung sa 666. So, yan po, no? At next po, next page. Yan, symbolic names. Kaya pa ba natin? May time pa ba? Siguro, baka sa sunod na ito, no? Itong symbolic names. Gusto niyo ba na magkaroon mo na ng tanong or balitaktakan? No? So, may gusto kayo share sa napag-aralan natin? No? Brother Mike, kasi pag tuloy-tuloy natin to, mahaba-haba pa po ito. Hindi natin kayang tapusin siya. Brother Mike? Mga kapatid, ayan, dami po natin natututunan, ano? Hindi lang pala basta nakikita natin yung mga symbols, accidentally lang nandun. Kung hindi intentionally, meron po talaga silang, isinisimbolo, ano? At ngayon nga po, napag-aralan natin yung 4. Ayan, sige. Sino po ang meron pong mga katanungan about po sa mga symbols? Or mga naunawaan lately na dati akala natin is something na hindi lang natin napapansin pero meron po palang deeper meaning para mas maunawaan natin ang mensahe po ng ating Diyos. Yan. Sige, sino po? Pwede rin kahit yung natutunan nyo kung anong nag-rema sa inyo, no, sa gabing ito, sa topic natin, pwede rin kayo mag-share. Yan. Amen. Baka may gustong, may natutunan po ba tayo sa ating topic about sa symbols? No, sa ganun pala yung ating Bible, no? Maraming at least alam niyo po, maging excited kayo dahil every time na nagbabasa tayo, malala niyo tong ating mga principles na pinag-aralan at ma-apply po natin. Okay po. Mahalaga pala itong mga numbers dito, no? So, malaking tulong sa atin. Siguro sa akin, Pastor, Yes. yung may mga ironic na symbol dun sa creatures, kasi minsan, katulad nga kanina, yung yung mga ahas or yung viper, tinawag yung mga Pharisee. Pero meron naman yung sa symbol din naman nung hawak ni di ba, Moses, na yung serpent. Bronze snake naman. So minsan in a positive way, minsan in a negative way, katulad yung dove, di ba? hindi yung tingnan natin yung character pala ng dove as meek. Pero pag sa pagiging wise, dapat doon tayo sa serpent. Yung wise na yon is yung marunong, hindi yung mapanlamang, kasi sa atin po mga Pilipino, pag narinig natin yung wise, di ba, minsan mapanlamang. Wise, no? Hindi natin tingnan yung ahas tayo, kundi maging wise tayo as serpent. Tingnan natin in a positive way na maingat, 'di ba? Pero maging meek pa rin tayo as dove. Pero wag naman pala tayong parang dove na ang daling malinlang. Oo. So nakakatawa po yung ng Bible na mga ganitong natututunan natin kasi nauunawaan natin base sa doon sa mga mga characters, mga simbolo ng mga objects, tapos yun nga pati pala sa mga numbers. Yes. Dapat kino-consider po natin. So alam ko po yung purpose-driven life, rin yun nung binasa ko, 40 days din siya na daily study. Yeah. Actually, symbolic. Sinundan ni Rick Warren. So, opo, yung sinulat po ni Pastor Rick Warren. Yan. Thank you. Kapatid, So yun po, ko lang, maganda yung share mo, Brother Mike, no? Na although napag-aralan natin yung symbols,
mahalaga dito, i-ano natin sa context. Kasi nga, nabanggit ni Brother Mike kanina, maganda yung ano rin niya, yung kanyang sinabi, na kung saan, halimbawa, yung bronze snake doon sa wilderness nung time nila Moses. So, snake din yung ginamit ni Lord na pag tumingin kayo doon sa snake, magagaling kayo. Di po ba, Magaling. Brother Mike? Na kung saan, bakit Yes, sir. yung ginamit doon? Na kung saan it represents yung someday na si Jesus at mamatay sa cross, ihang sa cross, na lahat titingin sa kanya ay gagaling. No? Kasi nakagat sila ng venomous snake. Di ba? Yung mga tao. At the only way nagkagaling sila is titingin sila doon sa bronze serpent, no? Yung pinagawa ni Lord. So, tingnan natin palagi yung context kung saan niya ginamit. Kasi nga yung dove, dalawa din, no? Maamo siya na pwede nating tularan na dapat maamo tayo sa kapwa. Pero yung sobrang ano naman niya na madali siyang malinlang, yun naman ang negative side na pwedeng mapahamak siya, no? So, depende sa context anong ginamit. Kasi actually yung kanina, yung dove doon, may sa ibang translation, silly dove. Hindi maamo na dove. Ibig sabihin, it speaks sa quality na kung saan yung yan. Okay, thank you Brother Mike. Maganda po siya yung pinaliwanag mo. Salamat Brother Mike. Yung ano, Pastor, di ba yung dove ginawang madali siyang ma-deceive. Pero doon sa baptism ni Jesus Christ, di ba ginamit din yung dove as a sign of the Holy Spirit? Yes, that's right. So, depende sa context, no? Kasi actually, hindi naman, kaya symbol kasi siya, kaya nga nabanggit ko kanina na delikado siya pag ginamit na doctrine. Kasi pwede ka talagang ma-out of context. So, ibig sabihin, yung dove na yon symbolizing Holy Spirit sa time ni John na kung saan, di ba, nagbaptize siya kay Jesus. So, yung buwaba na dove, symbolizing the Holy Spirit. So, ibig sabihin na yung ginamit naman dito sa Matthew na yung dove na yon is negative kasi yung quality lang noon na may side din pala na hinalintulad ng author, ng sumulat, na naghanap siguro siya, ito yung isang hayop na madaling malinlang. So, ginamit niya yung dove as an example, symbolic. No? So, depende sa context. Kaya mahalaga yon yung principle doon, kung saan ginamit, yung anong context ang inano ng author. Yan. But mas mahalaga, symbol siya na ginamit. So, yung dove, pwede pala siyang yung Holy Spirit. Din pag sinabi naman ng author na it's a silly dove, no? So, doon sa context, kasi anong gusto niya iparating, yun nga, madaling malinlang. So, pwede pala siya na gano'n. Kaya maingat talaga. So, maganda pag pinag-aralan natin, no? So, praise God. Salamat sa inyong mga input, no? Of course. Meron pa pong gusto mag-share? Yan, marami tayong natutunan, no? Kahit ako may natutunan din sa inyo sa mga sinishare niyo. Yan. Meron pa po. Yan, Sister Melanie, Sister Christina, Sister Rochelle, Sister Anisita. Yung tupa, Pastor, Ay, di ba? So, yung tupa, kung titingnan natin yung characteristics niya, di ba yung sumusunod lang siyang ganyan? yes. Pero, inano rin siya, symbol ni Lamb of God. Kasi may quality siya na characteristic na talagang nag-obey lang siya. Diba sabi naman, the sheep knows it my voice. So, yes. Obey siya sa kanyang amo. Kaya nga may dala ka lang, no, siya sa'yo. Masunurin. No? Yung dove na, yung tupa na yun. So, yung qualities and characteristic noon, yun ang ginagamit ng mga symbol. Pag sinabing tupa, diba? The sheep know it my voice. Nagamit din siya ng sheep. So, ginagamit nila doon sa symbolic na yun na ito yung characteristic niya. Ito yung katangian niya. No? Of course, alam naman po natin pag sinabing tupa naman, Lamb of God, ginagamit na siya pang offering, no? Yung sacrifice offering. So, pwede siyang, so titingnan natin saan konteksto ginamit ng writer, ng author, no? At tinutukoy niya, pag ginamit ni John, alam naman natin na pag si John, patungkol kay Jesus. So, Lamb of God, yung John 1:29. So, si Jesus tinutukoy niya doon na isang tupa na inoffer yung kanyang buhay para sa kapatawaran nating kasalanan. No, pag ginamit naman ni David, no, ng sheep, dahil alam natin, shepherd boy siya. So, doon naman sa konteksto niya, ano ba yung sheep, yun sumusunod, di ba? Yung guide niya, yung staff niya, no, dadala, susunod kung saan siya pupunta.
So spiritually, parang sa atin din, sumusunod tayo kung saan yung voice ng ating shepherd, because Jesus is our shepherd and we are the sheep. Yan. Okay, salamat Ate Lovie. So yung sa hermeneutics, wag natin kalimutan talaga yung isa sa mahalagang principle natin. Pag nagbasa tayo ng passage, maaaring symbol, types, or figures of speech, context rules palagi, no? Kung saan ginamit nung author yung symbol na ito, magbabago yung meaning, no? So, gaya, pwedeng pag ginamit ni John, symbol of the Holy Spirit. Pag ginamit ni Matthew para doon sa negative, silly dove. So, one context. Mababago. Ah? Mababago yung konteksto niya. Yes. Mababago. Depende sa context. So, ano po yung context? Ang mahalaga sa context, huwag tayo magbase sa isang verse lang na binasa natin. Titingnan natin yung buong chapter, buong paragraph niya. Surrounding verses. Yes, surrounding verses. Kasi minsan, pinapaliwanag din ng author sa panang huli. Gaya nung libadora kanina. Sabi doon, yung leavened bread sa kasalanan, yung unleavened sa sincerity and truth. So, nandoon na ano na sa context niya, kung ano ibig niya sabihin. Yan po, salamat. Yan, Sister Rochelle yata, parang maraming sinulat Okay. Masipag, Pastor, masipag. Bawat isa, no? Bata may ka may nag-message ka sa akin, Pastor. Ito yung wifi po namin, on and off, pero ano pa rin, tuloy pa rin po sila. Pero praise God sa buhay niyo po. At pagpalain ka ng Panginoon. So the more tayo pag-aralan natin at hayaan nyo lang yung mga words na napag-aralan natin. Someday pag nagturo kayo someday or sabi nagbabasa kayo ng Bible, na-apply nyo yung mga, hindi pa ngayong gabi, but later on, no? Ipaalala sa atin ng Holy Spirit. Pag nagbasa na tayo, ito pala yung principle nito. So we are interpreting, no, yung rightly dividing the word of God or the word of truth. Okay, so yan po, baka meron pa, Brother Mike? Yan, meron pa po ba mga kapatid? Siguro lang din, Pastor, ma-add ko rin yung minsan naman sa sobrang lahat naman sinimbolic, nagiging mapamahiin na. O kaya matatakotin, minsan nakikita yung 666, tapos ano na ibig sabihin nun, yung pala nasa resibo mo lang na binili mo na sakto lang na 666 talaga. So, maging discerning pa rin po tayo mga kapatid, yung mga symbolic na yan is hindi laging may meaning na kapag gano'n, ganyan. O kaya may dumaan kunwari ng mga ahas, o kaya Siyempre matakot pa rin tayo kasi may pa rin yun. Pastor, excuse me, mag-a-out muna ako. Dahil aanuhan ko doon sa trabaho ko dahil titingnan yung mga aparador, yung mga kasi inialis ko lahat yung mga gamit doon sa bahay bago ko ibibigay, isosurrender yung susi doon sa may-ari. Condolence nga po pala, no, sa niyo po. Thank you, Pastor. So, pupunta lang ako, mag-a-out lang ako, Pastor. Sige lang po. Okay po. Thank you. So, God bless everyone. Salamat po. God bless po, Sis Lovie. Yan, okay. God bless po, Nanay Luby. God bless po. Ayan, meron pa ba nais mo mag-share? O magtanong? Pastor, yung pong katulad nga po yung sinabi niya, the stone the builders rejected has become the capstone. Ito po yung siya parang the tenants din po. Yung pinaka-context nito, di ba, yung stone si Jesus. Yes. So iniyahan tulad siya sa stone. Doon naman po sa binasa natin kanina, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. So, yung rock at stone, di ba? Parehas lang din po. Yes po. Yung rock. So, siya yung tinutukoy na rock, no? Siya po yung tinutukoy doon. So, napakaganda po, marami akong natutunan. Amen. So, tuloy lang po. Mahirap nga po yung mga objects. Minsan, napapaisip ka, ano po ba? Mga brood of burgers, yung mga snake. So, kung bago-bago ka pa talaga po sa pananampalataya, siguro sabihin mo, ano ba itong mga salita na ito? Maraming mga malalalim po. So, kaya nga, usually, pag may mga nakikita tayo dyan, ay, ako nang basahin niya kasi ano ba ito? Brood of vipers. So, pag kinuha pa natin yung meaning,
naunawaan natin, ganun po pala. So, naliwanagan tayo ngayon, no? Na ganun. Nabanggit ko nga po na napakahalaga pala na yung mga ganong object, mga ganong symbol, nalalaman natin kasi may mga significance yan, no? So pagbabasa natin ang salita ng Panginoon. But palagi, dapat iano natin palagi yung context, no? Kung ano ibig sabihin. Sabi nga ni Brother Martin kanina, pag nakita natin 666, kasi sa amin may nakikita akong mga sasakyan, may plate number 666. So maring hindi alam ng may-ari, basta binalagyan lang niya. So mga ganun na so sa text siguro natin palagi tingnan, no? Kasi pag nagbasa tayo, ano bang ibig sabihin niya nito? Ito pala yon. Ginamit ng symbolic para sa mensahe na ito, no? Na may tinutukoy pala yung author. Kasi always tayo original audience din yung author, din saka tayo. Kasi hindi naman tayo direct talaga doon kaagad. Yan, okay. So salamat at yan, Brother Mike, meron pa po or wala na? Kung sa sunod po, i-continue natin, no? Kasi mahaba po ito. Kinat ko lang kasi abutin tayo ng oras, no? Okay. Yan, maraming salamat po, Pastor Leo, sa napakagandang topic po natin about symbols. So, nakaapat po tayo ngayon and next week po yung remaining po na 3. Yan, sige. Since 9:54, pwede na po tayo mag-closing prayer. Siguro, ayun na muna. Photo op muna tayo bago po mag-closing prayer. Yan. Sino po ang pwede pong mag-open ng kanilang mga camera? Meron po ba naka-laptop na pwede po mag-screenshot? Cellphone lang po kasing gamit ko. Meron po ba? Ayan. Sige, kahit cellphone na lang po, i-screenshot na lang natin. Sige, mga pwede po mag-open ng camera para po tayo ay meron pong picture. Sige po. Yan, meron pa po nais sumabol. Yan, okay. Ready? 1, 2, 3. Jesus. Jesus. Sige. So po. Yan. Yan. So, yun. Maraming salamat po. Pwede po bang maimbitahan si Sister Anesita para po sa pangunahan tayo sa closing prayer? Okay lang po ba, sis? Okay lang po. Amen. Problema. Yes, God. Pinupuri ka namin, sinasamba din na natin, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong mga napag-aralan ngayong gabi, Panginoon God. Tunay nga po, Lord, itong mga napag-aralan namin, O God, ay ilagay po namin ito sa aming mga isip, O God, upang ito po ay magamit namin, O God, sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pagbabasa ng iyong mga salita, Panginoon God. Dalangin ko po, Panginoon, kay Pastor Ray. Pusta, Panginoon, na siya pong nagturo sa amin ngayong gabi, Panginoon, O God. I pray, Lord, na pagpalain mo po siya, bless po siya sa lahat ng kanyang aspeto ng kanyang mga buhay, Panginoon, O God. Dalangin ko po sa kanya, Panginoon, Lord, huwag mo po siyang pagkulangin, Panginoon, sa amin po siya dalhin, O God. Nawa po lagi mo po siyang i-lead at guide mo po siya sa kanyang lahat ng mga ginagawa, Panginoon, O God. At patuloy po, Panginoon, na ang pagsama mo lagi sa kanya ng Santong Espiritu, O God. Dalangin ko po sa kanya, Panginoon, maghari ka po lagi sa kanyang mga buhay, Panginoon, O God. Protect all his family, Panginoon, O God, at huwag po silang pagkulangin sa kanilang mga pangangailangan, O God. Dahil din po, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran na naandito, Panginoon, patuloy ko po rin silang itinataas sa iyo, Panginoon, O God. Dalangin ko po ang mga kapatiran kung ito, Panginoon, nakasama namin sa Assembly of Christ, Panginoon, O God, na patuloy po silang mag-aral, matuto, Panginoon, O God, upang magamit niyo po sila sa kanilang mga churches na kanilang kinabibilangan, O God. Maging pagpapala po sila at blessing po, Panginoon, na lahat ng aming kinabibilangan mga churches, O God, kung saan man po kami. Dalhin mo na yung calling, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Lord, lagi mo po kami i-lead, i-guide mo po, Panginoon. Turuan mo po ang bawat isa, Panginoon, po naman pong calling, O God. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang sumamat, gumabay po sa kanila, Panginoon, O God. Naman calling nila, O God, ay tanggapin po nila, Panginoon, sa kanilang puso at isip, Panginoon, O God. Na ito'y galing sa iyo, Panginoon, O God.
na ang dalangin ko po sa kanila ay sila po lumago sa pananampalataya Yes. ang bawat isa, Panginoon, O God. I pray also, O God, sa sibling for Christ, O God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong gawain, O God, even online, Panginoon. Ay marami po silang naaabot, O God, ng mga kabataan, O God, na kung saan natututo at lumalago sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bumubuo ng mga sibling for Christ, Panginoon, kina Brother Roland, oh God, Yes. sa lahat po, Panginoon, hindi ko po maalala, pero you know them, oh God, you know them, oh God, sa lahat po, Lord, ng bumubuo, Panginoon, ng sibling for Christ. I pray, Lord, na magpatuloy po sila dahil po ito po ang calling mo sa kanila na patuloy po, Lord, na mag-aral, magturo po, Panginoon, para maraming mga leaders, oh God, ng mga pastor pa, oh God, na lumitaw, Panginoon, oh God, yung totoo, Lord, na kung saan ang puso ay tunay na nagsiserve, hindi po sila ang pagsisilbihan, oh God. At dalangin ko po sa bawat isa, pagpalain mo po sila, i-bless mo po sila, Panginoon, oh God, in Jesus' name, oh God. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba din namin. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan na yan, sa Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Salamat, God Sanisita. bless po. Thank you. God bless po. Thank Brother you, Mark. lahat. Sister Rochelle, Sister Christina, Salamat po. Sister Melanie, Sister Lisa. Salamat po. Pastor Leo, God thank you bless po. Thank you po, Pastor Thank you. Good Leo. night, Sister everyone. Thank you God po, bless Pastor you. Leo. God bless at sa lahat. God bless po. Thank you. Brother Roland, SFC, staff. Salamat sa inyo. Sister Rochelle.